Isang magandang araw na naman mga kasama. No? Ito talagang tinutuloy ni Atty. Ating suspended kasi to pero para sa akin abogado pa rin siya kasi naniniwala akong magaling na abogado si Atty. Toto Housing. Sana may balik niya yung kanyang lisensya. At meron siyang vlog, no? Parang Toto Housing for Senator ang pinangalan niya doon. So pakihanap nyo lang para masundan nyo itong content ko kung tungkol saan yung kanyang vlog tungkol doon. Malimit, political vlog, batas, ganun, mix, pareho. So, eto, talagang pinupursu ni Atty. Engineer Toto Housing, sorry. Nasanay na eh. Kaya yung pagkakasangkot ng ni Senator Lito Lapid doon sa Porac, Pampanga na Pogo. At yung nakarang vlog niya, sabi ni Toto Housing na mali yung ibinunyag na impormasyon ni Senator Lito Lapid na meron siyang 6 na warrant daw para sa libel. Yung iba tapos na raw yun. Yung iba parang natapos na. So hindi raw nag-due diligence itong si Senator Lito Lapid. Ngayon naglalabasan ngayon sa YouTube channel yung dating video na pagbanat ni dating Percy Lapid. Yun na mayapang broadcaster na YouTuber din kasi sa YouTube channel siya Lapid Fire, no? Si Percy Lapid, ang kaugnayan niya kay Toto Housing, abogado pa, yung hindi pa natatanggal yung lisensya ni Toto Housing. Kaya magkaibigan sila. Ang humawak ng libel case ni Percy Lapid, na mayapang Percy Lapid, ay si dating yung abogado pa siya noon, si Toto Housing. So marami siyang naipanalong kaso diyan. Kaya mapapansin niyo, malakas ang loob sa hindi nakakalala kay Toto Housing. Akala niyo ordinaryong vlogger yan. Abogado po yan na suspended lang ata yung license niya. Kaya engineer muna ang ginagamit niyang title. So meron siya pinanghawakan ng mga dokumento, mabigat, at meron siya sinampan dati ng kaso ng graft and corruption tungkol sa relief goods sa tayo, mga bakwit kung natawagin. Yun ang kanyang isa sa hinandle niyang kaso. Siya rin yung nag-handle ng kaso ni Percy Lapid, yung napatay ito na kinasasangkutan ni Ivan. Ang suspect daw dito ay si allegedly na magpapaslag daw kay Percy Lapid ay si dating Buko Bantag na nagtatagup hanggang ngayon. Doon siya una nakita at nakita ko mukhang may dating to abogadong to. Yun, nagkaroon nga na license siya, nasuspend yung niya, license bilang isang abogado. Kaya nagbablog siya ngayon. At kung mapapansin nyo, puro expose yung ginagawa ni Engineer Toto Housing kasi dati rin siyang nagsusulat sa dyaryo. People's Tonight, kung hindi ako nagkakamali. Kaya huwag kayong magtataka. Hindi, alam niya siguro yung kanyang sinasabi. At kung sa kasuhan man lang, handa siya dyan. Hindi siya natatakot tungkol dyan kasi alam na yan. Dati na siyang media, nag-expose, mga expose niya na mabibigat. At abogado rin, di ba? Kahit sabihin mong suspended yung kanyang license, yung kalaman niya sa batas at experience niya sa korte at sa pag-handle ng kaso ay hindi nawawala. Ngayon, ang PAOK TF, maganda, no? Doon tayo sa PAOK TF. PAOK, talagang nagpapalop sila ng mga operasyon doon sa Porac, Pampanga, yung mga link kung sino mga kasangkot yan. At meron daw sangkot na dating opisyal na umaareglo sa kanila ay sa tagapagsalita ng PAOK. Ngayon, ang maganda na talagang tinuloy-tuloy yung kaso. At case build-up, pag-imbestiga, pag-raid kasama ang PNP. At may pagtulong din sila sa NBI. So, ito, marami nagtaka sa interview niya kay Christian Siguera, ng tagapagsalita ng PAOK. Tinanong siya ni Christian Siguera, bakit po ngayon lang ata kayo narandaman, ngayon lang ata kayo, parang ganun dating, ngayon lang kayo ma-action. Bakit yung dating panahon ni dating Pangulong Duterte ay hindi raw sila nararamdaman sa gantong pag-raid sa Pogo? Ang sagot lang nung PAOK TF na spokesperson ay
sa pamumuno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay mararamdaman ang kailang aksyon. Hindi niya masagot kasi yung tanong ni Christian Esguerra, no, sa kanya, doon sa vlog ni Christian Esguerra. Yun lang ang matipid na sagot niya. Ang sabi niya, basta mararamdaman yun na kami ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang sabi ng PAOK TF spokesperson. So, marami pang sangkot. Ako naniniwala kung may sangkot yan, mga opisyal, mga dating opisyal ng gobyerno. So, ayan kasi na-penetrate ng mga sindikato. Kasi kung walang nagpapasuhol dyan, madaling masasawatayan o mahuhuli. So, ito nagtatago na yung mga illegal pogo kung sino man mga sangkot dyan. Abangan pa natin at manatili tayong mulat sa ganitong klase informasyon para kung alam natin kung sino man yung sangkot dyan, huwag natin iboto. Diba? Ganito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.